Hindi pwedeng ipagkaila na nangyari yan sa panahon ni Marcos, ergo, siya yung responsable dapat sa lahat ng mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Siya. Walang iba. Walang iba. Hindi pwede bintang kay Inday Sara, hindi pwede bintang sa Senate President o kung kanino man. Siya, bilang presidente, ikaw ang hinalal ng taong bayan, kaya ikaw ang ikaw ang naatasan ng taong bayan na siyang mag-alaga sa Pilipinas. Dalin ang Pilipinas, pasanin yung mga problema ng Pilipinas. Dahil sa mga Pilipino, may kanya-kanyang ginagawa, may kanya-kanyang trabaho. Pero sa mga nangyari sa nakaraang 3 taon, masyadong sobra-sobra naman yung problema natin. To the point na ngayon, pababa yung ekonomiya natin. Worst performing stock market, again and again, ulitin yon, worst performing stock market in the world, in the entire planet. Ngayon lang nangyari yun Tapos nun, yung allegations hindi lang allegations talagang may pruwebe, ghost project, nawawala yung mga flood control project, talagang garapalan na pag nanakaw yan. Kung ilang bilyon ninakaw lang, pinaghati-hatian ninyo. Nangyari sa panahon mo, BBM, dahil sa inayaan mo. Either na you're part of it or talagang incompetent ka being the president. Kasi ikaw pumirma ng GAA 3 taon ka pumipirma ng GAA. 3 taon, umabot ng 1.7 trillion ang sa flood control. Flood control pa lang pinag-uusapan. Wala pa dyan yung ginto, wala pa dyan yung Marlica Fund. Kaya nga, the worst. Kaya may problema talaga tayo. Rally-rally mga tao, gustong tanggalin ka. Gustong pag-resignin ka. Ngayon, ang mas matinding problema, ayaw mo mag-resign. You want to stay on to power, and some of your followers, supporters are saying, pagbigyan na lang. Alam nyo kung mahinahong kayo at hindi kayong mga putangin nyo, mga sorry magang-maga. Kung hindi kayo mga masisiba, mga kakapalang mukha, you ask nicely kayong mga supporter ni Marcos. You do it in a nice way. Isipin nyo kung konti kayo. Kung konti kayo, mas nakakarami yung galit sa kanya ngayon. Kaya you ask nicely na kung pwede, patapusin na lang ba si Marcos, yung ganon-ganon. Pero yung you refrain from adding insult to injury, yung inaano nyo pa, dinidiin nyo pa yung sugat, masakit na nga. Tapos babanatan nyo pa ng tanga ang mga putang ng mga kumakalaban kay Marcos, mga tanga, mga bobo, mga dutae, yan mga banat ninyo. Kaya kayong mga nag-handle ng mga troll farm, at kayong mga supporter ni Marcos, mga gago kayo, hindi kayo nakakatulong, mga puta na nyo. Sorry hindi kayo nakakatulong. Nakakadagdag kayo sa problema ng amo nyo. Hindi, kala ninyong magandang ginagawa nyo, dinidepensa. Hindi. You are further creating a rift, and the more that you are doing that, lalong na-ensure na babagsak ang presidente ninyo. Hindi makatapos. Dahil sa kagagawan din ninyo, mga gago kayo, mga supporter, kayong tanga. Sabihin nyo, tae yung mga supporter ng Duterte. Kayo nag-create ng division. Nananahimik ang Duterte. Tapos kayo yung banat ng banat. At yung mga neutral, abay, alamin nyo yung kwento talaga. Sasabihin nyo, politika ngayon too much politics. Sino ba namumolitika? Ang namumolitika, Marcos. At yung kanyang mga putang na mga kasama. Nananahimik ang mga Duterte. Sino ba ang kinawawa dito? Ang kwento, talaga, real talk lang. Duterte. Sino ba pinadala sa ICC? Duterte. Sino yung binanatan ng paninira? Duterte, Sara. Tapos ganyan sasabihin nyo, too much politics. Bay, utak nyo nga, ituwid din yung mga utak ninyo, mga Pilipino. Anong too much politics? Too much politics itong side ng Marcos.
Hindi yung side ng Duterte na nananahimik. Tapos sasabihin nyo ngayon, ang banat nyo, gustong bumalik sa poder. Hindi gustong bumalik sa poder. Bakit ka agawan ng posisyon? Ikaw nga yung humingi ng boto eh. Ikaw nga yung humingi ng suporte. Uniteam ka, gago. Uniteam. Tapos nun, bibirahin yung mga Duterte, gago kayo. Hindi ako supporter ng Duterte. Pilipino lang ako. Nakikita ko yung mali, pinagtatanggol ko yung mali. Pinagtatanggol yung mali. Nilalabanan ko yung mali, pinagtatanggol ko yung nasa tama. Mga Pilipino. Inaapi ng mga Pilipino sobra. At marami ng mga tanga. Masyado ng mga Pilipino, mga tanga, bobo. Hindi nakakaintindi. Tapos palalabasin pa, kami hindi nakakaintindi. Ako hindi nakakaintindi. Bibirahin nyo pa ako. Yung karakter ko, gago. Kahit anong kalkalin nyo, wala kayong makikita ano sa akin. May mga attempt pa niya noon na siniraan ako na siniraan. Keso sinipa daw sa serbisyo. Tarantado. Nag-resign ako sa serbisyo, irrevocable resignation. 1995, pa-major na ako. In fact, promoted na dapat kami major, retroactive, tinatype yung pangalan ko sa major. Hindi ako, pinabura ko yung pangalan ko, sayang yung slot eh. Magpapapromote pa ako, alis naman ako serbisyo. Para pumanik lahat ng nasa ilalim ko, 84, 85, 86, 87, hanggang 95. Panik lahat yan, one slot. Kaya ako pinabura yung pangalan ko. Hindi ko iniisip yung sarili ko. If I allowed it na yung pangalan ko ma-type March 11, retroactive, May ako nag-resign. May 23. May ako nag-resign. If I remember right, May 23. The order was being typed na March 11, retroactive. In general orders, promoting the whole class of 83. And then some, yung mga kumabit sa amin, integrity, reserve, etc. Para babanatan tapos kung inalaw ko yun, kung inisip ko lang yung sarili ko, retire ako major, lieutenant colonel pa ako. Anin ko yun. Pero binabalik nga ako ng full colonel Pinagpilian ko. Bigay ako ng kidney sa kapatid ko na malapit ng matsugi. Nagdadialysis na 3 beses ang linggo. So between that and yung sarili, I chose my brother. And I do not, wala akong pinagsisisihan doon. Kasi kahit anong medalya sa serbisyo, hindi kayang pantayan nung ginawa ko. Nagduktong ako ng buhay. Mas madali yung pumatay kaysa sa magduktong ng buhay. Kaya siraan nila ako, manggago. Kaya Marcos, yung mga tao mo, ipa-research mo nga. Mga ungas, mga bobo. Mentras kayo naninira, mentras kayo mapang-api sa mga kalaban nyo, lalo kayong pabagsak ng pabagsak, lalong lulubog yung barko mo. Walang mangyayari sa iyo, hindi ka makatapos pagka ganyan ka. Naayaan mo yung mga bopol na magsalita. Depensang ewan. Ang nyo, magkaisa, gano'n na lang ang banat ninyo dapat. Parang baka maniwala pa yung tao sa inyo, mabolan nyo pa, mabudol nyo. Pero yung kayong gumagawa ng kalokohan, dadagdagan nyo pa ng kala mo kung sino kayong mga kayo, masyado kayong matataas, mapang-api. Ang inapi na dito, yung Pilipino. Ilan nyo namatay? Ilan nyo namatay sa baha? Ilan nyo namatay sa lindol? Na hindi nyo natugunan? Wala na sana yung mga Amerikano nyo sinasabi. Kaya nagkakaganito yung Pilipinas. Dahil sa talagang may problema. Ikaw ang problema, Marcos. Sabihin natin, mabait ka. Sabihin natin, mabait ka. Let's take it na mabait ka. Pinapabayaan mong gaguhin ka Asawa mo, Romualdez, lahat na nakapaligid sa iyo, mga kabinet mo, mga dilawan, control ka. Ano mangyayari sa bansa natin? You have become the national threat. Threat to national security. Ikaw, Marcos, ikaw. Threat to national security. Pagpipilitan yung magagaling kayo.
Saka threat to national security ang isang presidenteng bangag or kahit may allegation na bangag. Threat to national security yon, and immediately dapat polical drug test para siguraduhin na hindi totoo yun. Dapat ganun. Anong ginagawa ng AFP at PNP? Wala. Tapos kayo yung magmamalinis dyan, kala ninyo, gagaling ninyo. Wala kayo sa hulog. Kahit saan daanin. Konstitusyon yan. Wala kayo sa hulog. Wala talaga. Anong defend the people? Anong pinagagawa ninyo ngayon? How are you defending the people? How are you defending the people? By not subjecting the president to a hair follicle drug test. Yung commander-in-chief ninyo na ang allegation, sinabi ng kapatid, addict. And you continue to follow an addicted president. Allegedly addicted president. So how will you make it clear? Sunod-sunod kayo blindly? Anong klaseng loyalty? Loyalty to the person, loyalty to the president, loyalty to the commander-in-chief, not loyalty to the nation, not loyalty to the Filipino people.